Mate ka! Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. 11 minuto, makalipas ang ika-6 ng gabi. Mate ka! Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Welcome po sa programang Mate, ngayong araw ng Huwebes, ika-31 sa buwan ng Disyembre taong 2009. Mate ka! Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, ako pa rin po ang inyong lingkod, Sal Dilenon, na nag-imbita po sa inyo na sana'y samahan nyo kami ng aking mga panauhin ngayong gabi sa loob lamang po ng isang oras, alas 6 hanggang alas 7. Dito lamang po sa ibilang DZRJ 810 kHz sa inyong mga talapihita. Ito po ang Radyo Bandido. Mate ka! Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, sa lahat po ng inaabot ng ating broadcast, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, maya-maya lamang po, Happy New Year na po sa ating lahat. Mate ka! Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Araw na naman po ng Huwebes, ito po ang ating segment na Exit Superhighway from Poverty. At syempre, sa segment pong ito, palagian po natin katuwang at kasama dito sa ating programa, ang spokesperson po ng American for a Better Philippines, walang iba, kung hindi si Engineer Arthur B. Uy. Engineer, magandang gabi sa iyo. Syempre, welcome back. Good evening, Saldi. Good evening, Albert. Thanks for having me. Welcome, Engineer Roland Francisco, and Happy New Year, everybody. Ayan po, at bilang kita po ni Engineer Arthur B. Uy, ang ating pong isa pang magiging resource person ngayong gabi. Ang ating pong makakasama ngayon mula po all the way from Los Angeles, California, no? Ang ating pong chemist, si Engineer Rolly. Engineer, magandang gabi din sa iyo at welcome sa Pilipinas. Magandang gabi din sa inyo at welcome for this segment of our news. Yan, ano? At syempre, kakaiba po ang ating segment ngayon dahil syempre, ang ating pong resource person ngayon ay isang chemist. So siguro pag-uusapan natin ang may kinalaman sa mga chemicals. Tama ba, Engineer Art? Oh, tama. Yan, no? And syempre, dahil sa ating segment ay kung paano po masolusyonan ang mga problema dito sa ating bansa, ay syempre, konektado po ang ating pag-uusapan kaugnay sa mga trabaho ng isang chemist, kung paano naman po makakatulong ang ganitong profesyon upang sa ganoon ay masolusyonan ang ilang mga problema dito sa Pilipinas na hanggang sa ngayon ay kitang-kitang may problema pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolbahan. Siyempre, naniniwala tayo ng isang chemist katulad ni Engineer Rolly from Los Angeles ay po pwedeng makapag-ambag din sa atin ng mga maaari nating gawin upang sa ganoon masolusyonan ang mga problemang ito. Pero bago niyan, siyempre, ang ating team song tuwing araw ng Huwebes, ang awiting Pilipinas, mula naman sa grupong Barkada na siyang inyong maririnig sa ating background music. Ayan po, ano po? Ang tugtugin po yan ay isang pagpapahiwatig kung paano po natin dapat mahalin ang ating nag-iisang bansang Pilipinas. Gaya nga po nitong ating dalawang kasamahan dito, bagamat nabubuhay ng matiwasay, mapayapa at mariwasa sa Estados Unidos, ay nandito pa rin sa Pilipinas ang kanilang puso't damdamin dahil sila ay Pilipinong nananatiling nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Ayan, ano po? So tuloy po tayo. So siguro ang ating title ng ating segment ngayon ay kung paano makakatulong o meron bang mga kasi itong mga okay, ano? So siguro ang pag-usapan natin yung mga may kinalaman sa pollutions, ano? Kasi mga chemicals to, hindi yan, yes, pollution sa air siguro, pollution sa rivers, ano? At sa ating mga kapaligiran, ano? So pwede nating sabihin ang ating segment ngayon ay ano ba ang may tutulong ng mga iba't ibang uri ng chemicals para mapaunlad naman ang ating bansa at masolusyonan ang ilang problema ng dulot din ng mga chemicals. Tama ba yung ganun? Okay, tama yan, Saldi. A good example is our Pasig River. As we can see, Pasig River is a big part of the flow of water in Manila
towards the Laguna de Bay and the ocean. As we know, we have so much pollution or dumping on the river, and these are what we call contributing factors to the pollution of our river. But I think we can rejuvenate back our river, which is big part of our life here in the city, by probably eliminating the dumping of what we call either solid waste or toxic waste streams from the surrounding businesses or establishment around the river. And if we can control this, these are what we call going to give new life to our river. As we know, the river right now probably have so much silts and sludge underneath, and I believe probably one of the best solution in some of the area, as we have seen in other parts of the globe or Europe, is dredging, which will give a better flow on the river. By doing that, we are now starting to flow some of the soil or silts or mud that have been stuck in there. And then once we have eliminated most of this, this will give a better flow of the water. Now, naturally, we also need to eliminate some of the toxic waste or streams coming out from our sewer, which some of these probably end up in the river. If we can eliminate this or control this, as we know, it will bring back cleaner water on the river, and thereby it will give back the life of, let's say, marine animals. I mean, the fish, shells, shellfish, and other parts of this will give better looks to the river, and it will be a good start to bring back cleanliness to our river, which have been suffering for decades. And if this becomes healthy, Manila will also be healthy, because we will now have a good flow of the river. And the life will begin to grow again. Right, and it will be cleaner also to the people who are affected by this. So, yung sa ngayon kasi, Engineer Rolly, dito sa may Pasig River sa gawing dulo malapit sa Manila Bay, ang alam ko merong ginagawang dredging na ngayon dyan. So ibig sabihin tama itong ginagawang ito. That is a very good beginning, because that is now giving more flow of this water from Manila Bay, which ends up to the river, which I believe end up towards the southern portion of the river, which connect towards Laguna de Bay and part of the southern sections, southern Tagalog regions of the water. So these are very good part of our life here. So, pero Engineer, yung dredging, parang pinalalaliman mo lang yung ilog, di ba? Paano naman yung mga pollutions? Well, as we do the dredging, eventually you are going to get a better flow of the water. Now, naturally, when there is flow of the water, some of the waste will eventually be dispersed and diluted towards the flow. It might not sound very good at the beginning, but that is the only way you can dilute some of the waste that has been stuck in there. If we did not have the dredging, then it will not have a good flow of the river. So this is a good way of starting to get this thing going again and rejuvenate our river.